Prologue. Matamlay na naglalakad patungo sa pintuan ng kanilang bahay si Ilola. Paano niya sasabihin sa kanyang pamilya ang tungkol sa kanyang nalaman? Paano na ang pangarap niya? Matutupad pa ba iyon? Nagulantang na lamang siya na isang masigabong palakpakan ang sumalubong sa kanya pagbukas niya ng pintuan. Nakita niya ang malalapit nilang kapamilya na nandito rin, at nakangiting nagpaputok din ng confetti. Nagtataka siya kung bakit nandito silang lahat. Wala siyang maalala na may okasyon sila ngayon. Anong meron? Salubong ang kilay na tanong niya. Nagtataka siyang inilibot ang kanyang tingin sa mga tao. Huminto ang tingin niya sa kanyang mga magulang. Nakangiting sinalubong siya ng yakap ng mga ito. Pati na ang kanyang ate Ashanti ay mahigpit din siyang niyakap. Puno naman ng pagtatakang tiningnan niya ang mga ito nang humiwalay sa pagkakayakap sa kanya. Sa totoo lang hindi niya alam kung ano ang okasyon ngayon. Naguguluhan siya. Bakit nagtitipon ang mga ito sa bahay? Hindi mo ba naitandaan kung anong araw ngayon? Nakangiting tanong ni Mama sa kanya. Ano ba talaga ang araw ngayon? May nakalimutan ba siya? Tuesday ngayon. Anong espesyal sa araw na ito? Wala talaga siyang idea. Ano ba talaga ang okasyon? Bakit maraming tao rito sa bahay? Napailing ang kanyang ina, at mahinang natawa. Sinapo nito ang kanyang pisngi. Pinalilibutan siya ng kanyang pamilya. Silly, it's your birthday today, nakangiting wika nito sabay kurot sa pisngi niya. Napangiwi siya sa ginawa nito. Hindi mo ba naalala na ngayon ang kaarawan mo? Tanong ni Papa sa kanya. Napabelang siya sa kanyang ama. Umiling na lang siya sa tanong nito. Ngumiti si Papa sa kanya, at ginulo nito ang buhok niya. Today is your birthday kaya inimbita namin sila para magdiwang sa kaarawan mo. Hindi ka ba masaya sa surpresa namin, hiha? Nakangiting pahayag ni Papa sa kanya. Ngumiti siya rito, at tumango. I'm happy, Papa, matamlay niyang tugon dito. Naninangkit ang mga mata nito. Napalunok siya sa uri ng tingin na pinukol ni Papa sa kanya. Pa, huwag mo nga akong tingnan ng ganyan. Ngumuso siya, at umabrishet sa kanyang ama. Pinasigla niya ang boses upang hindi ito magduda sa kanya. Hindi ka ba masaya sa kaarawan mo? Happy nga. Gutom lang talaga ako. Tinitigan siya nito. Napalunok siya sa klase ng tingin nito sa kanya. Parang hindi ito naniniwala sa kanya. Ilang segundo lang ay pumalakpak na ito, at inagaw ang atensyon ng kamag-anak na dumalo sa kaarawan niya. Everyone, let's eat. Gutom na ang prinsesa ko. Nagpatianod na lamang siya na inakay ng kanyang ama patungo sa mesa nila. Inakbayan siya nito. Pakiramdam ko'y may kakaiba sa'yo, hiha. Masama ba ang pakiramdam mo? Kumabog ang puso niya sa tanong nito. Humigpit ang pagkakayakap niya sa envelope na dala niya. Lumunok siya. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin sa kanyang pamilya ang kinakaharap niya ngayon. Okay lang ako, pa. Kumibit balikat na lamang ito, at hindi na siya nito kinulit pa sa kakaanong na okay lang ba siya. May regalo ako para sa'yo. Alam kong magugustuhan mo iyon dahil matagal mo na iyon gusto. Nasa kwarto mo na ang mga regalo mo. Wala naman siyang ibang gusto kundi, nanlalaki ang mga mata niya na napagtanto niya ang ibig nitong sabihin. Ballerina shoes, pa. He simply winked at her and shrugged his shoulders. I don't know. Just open it later, and I'm confident you'll enjoy my gift. Pa, can I go now? Akala ko ba gutom ka na? Birthday mo ngayon kaya dapat nandito ka sa birthday party mo. Inabot niya ang kamay nito sa iling. Nagsimula siyang magmakaawa rito. Papa naman, kayo lang naman po ang may gusto na magdiriwang sa birthday ko kasama si Array. Napahiyaw siya sa pagpitik nito sa noo niya. Silly girl, once a year lang ang kaarawan mo kaya dapat ipagdiriwang. Umismid siya rito. Brat, sige na, pumanhik ka na sa itaas, at magpahinga. Hindi na nga siya nakapaghintay. Pumanhik na siya sa itaas. Gusto na muna niyang magpahinga. Pagod siya ngayong araw na ito. Nang makarating siya sa pangalawang palapag ng bahay ay dumiretso kaagad siya sa kanyang silid. Pumasok na rin siya sa loob, silid niya, at naglakad patungo sa kama niya. Bamantong hininga siyang humiga sa kama. Napatingin siya sa siling. Biglang bumalik sa alaala niya ang mga nangyayari sa kanya nitong nakaraang linggo. Habang nag-eehersisyo siya ay bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng kanyang ulo. Napahinto siya saglit, at minasahe ang kanyang noo. Ilang araw na rin siyang nakaramdam ng pananakit ng ulo. Hindi niya alam kung bakit dumadalas. Pinilig niya ang kanyang ulo dahil para na rin siyang nahihilo.
Ilang segundo na pagmamasahe sa ulo niya ay nawala na rin ang kirot. Pinagpatuloy na niya ang pag-eensayo niya sa harap ng salamin. Nakahawak ang kaliwang kamay niya sa ballet bar. Itinaas ulit niya ang kanyang kanang paa sa bar. Nilagay ang bukong-bukong dito at ang kanyang paa ay nakatutok. Itinaas niya ang kanang kamay sa mataas na ikalimang posisyon. She bends forward onto her right leg and raises her right hand to the fifth position. Repeat on the opposite side after holding for 30 seconds. Napahinto siya. Napahawak siya sa kanyang ulo dahil sa malakas na pagpintig nito. Pinaikit niya ang kanyang mga mata dahil ilang segundo na dumaraan ay lumalakas ang pintig niyon. Kahit masakit ay ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Ayaw niyang kaligtaan ang pag-eensayo niya dahil gusto niyang maging kilalang ballerina sa ibang bansa, at pati na rin dito sa Pilipinas. Her dream is to become a famous ballerina. Matagal na niyang gusto ang maging ballerina. Simula 7 taong gulang pa siya ay nag-eensayo na siya. Sinusuportahan siya ng kanyang pamilya sa kung ano ang gusto niyang tinatahak. Napangiwi siya, at napahawak sa kanyang ulo dahil sa masidhing kirot na nararamdaman niya. Parang mabibiyak sa sobrang sakit. Napasapaw siya sa kanyang ulo, at napasigaw sa sobrang sakit niyon. Binaba niya ang kanyang hita, at napaupo na lamang sa sahig. Ilola, hindi na niya iyon nilainggan. Wala na siyang pakialam kung sino ang tumawag sa pangalan niya. Gusto niyang huminto ang pananakit ng ulo niya. Umiiyak na siya, at sumigaw sa sakit. Anong nangyayari sa'yo, Miss Hernandez? Ramdam niya ang pagkakataranta ng boses ng coach nila. Masakit. Gusto niyang ayampog ang ulo niya sa pader. Ngayon pa lang siya nakaranas ng ganito kasakit. Parang gustong sumabog ang utak niya. Kaya mo bang tumayo? Tumanggo siya. Elise, tulungan mo ako dalhin siya sa klinik. Okay po, coach. Miss Hernandez, tatawagan namin ang parents mo tungkol sa nangyayari sa'yo. Huwag niyo pong tawagan ang mga magulang ko, coach. Mahinang sabi niya rito. But, please, coach. Bamantong hininga ito. Okay, tinulungan na nga siya ng mga ito na dalhin siya sa klinik. Ngunit, sa ilang hakbang pa lamang niya ay nawalan na siya ng malay. Nagising na lamang siya. Puting kisame ang bumungad sa kanya. Inilibot niya ang kanyang tingin. Napansin niya'y nasa isang silid siya. Napatingin siya sa swero na nakakabit sa likod ng palad niya. Miss Hernandez. Napabailang ang tingin niya sa harapan. May bitbit na isang supot ang coach nila. Nagmamadaling lumapit ito sa kanya, at nilagay ang supot sa mesa. Kumusta na ang pakiramdam mo? Pinakiramdam niya ang kanyang sarili. Hindi na ganoon kasakit katulad ng nararamdaman niya kanina. Mabuti naman po ang kalagayan ko, Miss Castro. Inabot nito ang ulo niya sabay haplos ng buhok niya. Palagi bang masakit ang ulo mo? Tumanggo siya rito. Palagi. Kanina ko palang naramdaman ang ganoon sakit na parang mabibiyak ang ulo ko sa sakit. Nagpatingin ka ba sa doktor o hindi pa? Alam ba ng pamilya mo? Umiling siya rito. Hindi po. Normal naman po siguro na makaramdam ng pananakit ng ulo. Magpatingin ka kaya sa espesyalista. Nandito na tayo sa ospital kaya mas mabuti nang makasigurado tayo na okay ka lang. Ngumiti siya rito. Hinawakan niya ang kamay nito. She really likes Miss Castro. Para na itong pangalawang ina nila ng mga kasamahan nila. Mabait kasi ito, at inaalagaan sila ng mabuti. Hindi sila nito pinabayaan. No need na, Miss Castro. Are you sure? Paniniguradong tanong nito sa kanya. Opo, Miss. Nakangiting tugon niya. Gatlang 3 days ago napabangon na lamang siya sa higaan na parang hinalukay ang kanyang tiyan kaya nagmamadali siyang tumakbo papasok sa banyo. Sinuka niya lahat ang kinain niya kagabi sa lababo, nagmugmog siya ng tubig upang mawala ang mabahong amoy galing sa suka, napatigil na lamang siya sa kanyang ginagawa nang nanlalabo ang paningin niya, pinilig niya ang kanyang ulo, at nanghilamos siya ng mukha, pero ganoon pa rin ang nakikita niya, malabo sa paningin niya, nang hihinang napaupo na lamang siya sa malamig na sahig. Kinurap niya ang kanyang mga mata, ilang minuto na siyang nakaupo sa sahig dahil sa malabo pa rin ang kanyang paningin, kinalma niya ang kanyang sarili. Ayaw niyang makaramdam ng pagkakataranta dahil baka mas lalo lamang siyang hindi mapakali, inilibot niya ang kanyang paningin, blurred talaga ang paligid hanggang sa unti-unting ilinaw ang kanyang paningin. Anong nangyayari sa kanya? Bakit siya nagkaramdam ng ganito? Hudyat na ba na kailangan na niyang magpatingin sa espesyalista, kailangan na niyang nagbihis upang magpatingin sa doktor, hindi na normal itong nararamdaman niya. Napagdesisyonan niyang maligo ng mabilisan,
at magbihis, umalis na siya sa bahay nang hindi nagpaalam sa magulang niya. Hindi na siya makapaghintay na malaman kung ano itong sintomas na naranasan niya. Nagpahatid siya sa driver nila, at sinabi niya rito kung saan siya pupunta. Nagtanong pa nga ito kung may nararamdaman ba siya o may bisitahin siyang kakilala niya, pero tikom lamang ang kanyang bibig. Tumingin lamang siya sa labas ng bintana sa kotse nila, nagmumuni-muni na lamang siya, at inabala ang kanyang sarili sa tanawin sa labas, pinagmamasdan na lamang niya ang mga gusali, at mga tao na dumaraan sa gilid ng kalsada na nilagpasan ng sasakyan. Hindi naman ganoon kalayo ang pupuntahan nilang hospital kaya madali lamang silang nakarating, halos 20 minutos ang layo na biyahe nila. Yola, nandito na po tayo, gusto nyo po bang samahan ko na po kayo sa loob? Tanong nito habang nakatingin sa rearview mirror. Napatingin siya sa rearview mirror, huwag na po, Mang Teddy. Maghihintay na lamang po ako rito. Yola, lumabas na rin siya sa kotse, bago niya isara ang pintuan ay may paalala siya. Mang Teddy, huwag ninyo pong sabihin kanila mama na pumunta ako rito sa hospital, ayokong mag-alala sila sa akin. Napangiti siya nang sumaludo ito sa kanya. Opo, Yola, kumuha siya ng 1,000 sa wallet niya, at binigay niya rito, hindi sana nito tatanggapin pero nagpupumilit siya. Sige na. Mang Teddy, pangkain ninyo po habang naghihintay po kayo sa akin ay busog po kayo. Natawa ito sa kanya, ikaw talagang bata ka, kaya tumataba ako ng dahil sayo. Napangiti na lamang ito, at napailing sa kanya. Kamandat na lamang siya rito, at nagpaalam na siya, tumungo na siya sa hospital. Hindi alam nila papa na pupunta siya rin sa hospital. Ayaw din naman niyang ipaalam sa mga magulang niya dahil baka mag-alala lamang sila sa kanya, mas mabuting nililihim niya muna hanggat hindi niya alam ang nangyayari sa kanya. Nang nakarating na siya sa nursing station ay agad din siyang nagtanong dito kung sino ang available na espesyalista. Mayroon po, Miss, gusto ninyo po bang magpa-appointment kay Dra, Evangelista? Oo, gusto ko sana na ngayon ako magpa-appointment, kung pwede. Wait, Miss, tingnan ko muna ang schedule ni Dra, Evangelista. Tinoon nito ang atensyon sa monitor, narinig niyang may tinipa ito sa keyboard, bumaling din ito sa kanya. Ngayong oras na ito ay available si Dra, Evangelista, gusto mo ba ngayong oras na ito, Miss? Tumango siya rito, oo, teka, may ibibigay ako sa'yo, sagutin mo na lang ang mga katanungan na nakalagay, Miss. Inabot naman niya ang binigay nito, nakatayo lamang siyang sinag-utan ang nakasulat sa form. Pwede po kayong maupo, Miss, tumanggi siya rito, huwag na po, mabilis lang naman po ito kaya okay lang. Ilang minuto niyang sinagot ang nasa form, pangalan, edad, lugar niya, at kung may history ba siya ng mga sakit na tinutukoy sa form katulad ng sakit sa puso, diabetes, cancer, at iba pa. Hindi naman siya nagtagal sa pagsagot at kaagad niyang binigay sa nurse ang form. Tumayo na nga ito, halika, Miss, dadalhin kita sa klinik ni Dra, Evangelista. Sinamahan nga siya nito patungo sa klinik ni Dra, Evangelista, nasa pangalawang palapag ang klinik ng doktora, sumakay sila ng elevator, at pinindot ang 2 palapag. Napatitig na lamang siya sa reflection niya sa tapat. Narinig na niya ang tunog ng elevator kung saan nakarating na sila sa pangalawang palapag, lumabas na rin sila, at tumungo na sa klinik ni doktora. May nadaraanan pa silang 3 klinik, at lumiko sila sa kanan, natagpuan kaagad nila pagliko nila. Kumatok muna ang nurse, narinig nila ang boses na mula sa loob na pasok, pumasok naman silang 2 ng nurse, nakita nila si doktora na nakangiti sa kanila. Nurse Bell, naparito ka, lumapit ang nurse sa mesa ng doktora, napabailang ang atensyon ng doktora sa kanya, bumati naman siya rito. Dok, nandito po siya para magpa-check up. Tugon ng nurse sabay lapag ng form na sinagutan niya kanina. Inabot naman ng doktora ang form na nasa mesa, nagpaalam na rin ang nurse na aalis na. Maupo ka, Miss, sabi ni Dra, Evangelista sabay senadoryas nito na maupo siya. Nagpasalamat naman siya rito, at umupo na sa tapat nitong upuan, pinagmamasdan niya ang doktora na abala ang tingin sa form niya. Base sa nabasa ko sa sintomas mo ay sumasakit palagi ang ulo mo, bigyan kita ng number hanggang 1 to 10, gaano ba kasakit? 8, iyon ang unang beses na sobrang sakit, parang ang mabibiyak ang ulo ko sa sakit. Tumatango ito, nakaramdam ka ba ng pagsusuka o di kaya'y hilo?
Opo, nagtataka na lamang siya nang tumayo ito, bitbit nito ang form niya. Para makasigurado tayo sa nararamdaman mo ay kailangan mong magpa-test ng MRI or CT scan. Po, gulat niyang tugon dito. Para saan po?